Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa na ginugunita natin si Santa Agnes sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Isang naging martir ang ating pinagdiriwang ngayon upang kanya naging buhay ay may dalisay na pag-ibig sa Diyos at manatili hanggang kamatayan. May katapatan sa lahat ng bagay na nauukol sa pananampalataya. Ang aral ng mabuting balita ang siyang adhika at siyang nagbibigay halaga at kahulugan na sa matuwid na pamumuhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sangdibutan upang hiyain ang namapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya
ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang sa wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang hihigit pa rito na kanyang mapanunumpaan. Sinabi niya, "Ipinangangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lipi." Matiyagang naghintay si Abraham at kanyang nakamtan ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa mga tao sa ngalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpang ito'y natatapos na ang usapan. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga, panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito'y ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon siya ay isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakilan ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti, mabaging lubha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Kaligtasay tulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng poon nati, lagi nating gunitain. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba niyo nababasa ang ginawa ni David nung si Abiatar ang pinakapunong saserdote?
Nang siya at ang kanyang mga kasama ay nagmagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ni Santa Agnes. Napakabata si Santa Agnes nung siya'y pumanaw, na siya'y nagmartir sapagkat may malagim na binalak ang isang kanyang manliligaw at nung hindi niya sagutin, talagang pinahamak siya. Talagang sa paggamit ng kanyang espada, pinugutan ng ulo at doon dumanak ang kanyang dugo sa kanyang pagiging martir na natiling nananampalataya. At the age of 13 years old, she was born in 291 at she died 13 years after. Kaya 13 taong gulang at batang-bata pa si Santa Agnes at ganghuwaran sa kabutihan at kabanalan. Saka siya napakaganda. Maraming kung nabasa tungkol sa kasaysayan ng santong ito, the most beautiful sa lahat ng mga maliligaw. Sa dami ng maliligaw, wala siyang sinagot sapagkat ang kanyang isipan, ang kanyang katutok sa Panginoon at manatili siya sa kanyang pagiging dalaga, walang asawa. Kaya sa kagandahan ni Agnes, sukdula kanya kagandahan, marami ang na-attract na mga kalalakihan. They're offering many things to Agnes, pero itinurn down niya ang lahat ng ito hanggang sa isinakdal upang sabihin si Agnes ay isang Kristiyano sapagkat nung araw ay talagang merong the early persecutions of the Christians noon. Basta't ikaw Kristiyano, ikaw ay ipapapatay. At yung mga manliligaw, isang manliligaw na anak na isang prefect ng kanilang lugar ang nanligaw, pero ayaw ni Agnes, binasted ni Agnes, siya pa ang nagsuplong. Pero marami ng himalang nangyari sa mga nag-a-attempt, mga manliligaw, at maraming mga kasaysayan, legendary nga sasabihin nila, pero ang lahat ng bagay ay talagang may pagtulong ang Diyos upang respetuhin at manatili ang kanyang kabutihan, kabanalan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kaya tinaguri ang si Santa Agnes ay isang dalagang martir, nagbuwis ng buhay alang-alang kay Hesukristo, alang-alang sa kanyang sinasampalatayanan. Ito sa ating mabuting balita, talagang tigib din ng pagpapahalaga sa pananampalataya na ipinapahayag, pinaliliwanag ng ating Hesukristo. Ito may kinalaman sa araw ng pamamahinga. Ang mga Hudyo, ang kanilang araw ng pamamahinga, sapagkat inugnay ito sa sangnilika. Busy si Lord sa kanyang nilikha upang sa pagdating ng ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Kaya banal ang ikapitong araw sa pagpapahinga at papahinga ng Diyos. At ito'y naguri ang araw ng pagpapahinga. Meron pa rin araw ng pagpapahinga ang mga Hudyo taon-taon na talagang kanilang pinagdiriwang ang Day of Atonement na talagang sa parang bahagi ng Setyembre, sa huling linggo patungo sa unang linggo ng Oktubre, ang Day of Atonement nila na talagang pinaghahandaan nila ito sa pamamagitan ng kanilang pag-aayuno at na wala silang ibang gagawin
kung hindi ang magdasal sa sinagoga o sa kanilang mga templo at anumang trabaho gagawin nila, bawal lahat yun. Bawal kumain, bawal uminom, at marami pang mga tinatagubilin para mabigyang halaga kung ano yung napaka-holiest day ng Judaism sa kanilang buhay pananampalataya. Araw din ng pamamahinga ang ipinapahayag sa mabuting balita upang sabihin bawal maggumawa kundi iyukol ang araw ng pamamahinga sa kanilang panalangin. Ang ating Hesus Kristo naman, dagdaan lang sa triguhan na plantation ng triguhan, at habang sila naglalakad sa tabi ng triguhan yon, ay nangingitil sila ng mga bunga ng trigo at ito kinakain nila. May ng Pariseo yung naroon. Kaya sabihin ng bawal yan, bawal kumain ng ng butil ng trigong yan, at sapagkat ngayon ay araw ng pamamahinga. Ayan, yan ang naging issue sa ating mabuting balita. Oo, ang Diyos ay napapagpala, naunawaan nila ang takbo ng isipan ng mga tao, kumakain sapagkat kailangan, parang magandang, ako nga nakaranas ng ganyan sa tabi ng palayan kumuha ko ng pali, ito yung kinakain ko, yung sa isang kinakain ko. Sarap, hindi po ba habang naglalakad ka sa tabi ng mga palayan at talagang nangingitil ka ng palay, masarap kumain, pero sa kanilang istriktamento, reglamento na dapat ay hindi gagawa niyon sa araw ng pamamahinga. Una, nilikha ang Diyos ng araw ng pamamahinga upang itutok natin ating sarili to have to concentrate dealing with something that is spiritual in us. Ang buhay hindi lamang nakatutok sa mga material na bagay at ang buhay ng tao kung hindi meron tayong side of the spiritual. Meron side tayo ng pang-espiritu at pang-kaluluwa na dito natin na ipapahayag ang ating ugnayang buhay sa Diyos. Diba? Pero ibig sabihin, in the midst of our material possessions, we can also see God Himself. Ang meron siya siya ay kabilang din sa mga kapaligiran natin, kabilang din sa mundong ating ginagalawan. Pero ibig sabihin, oo, meron din pagkakataon na sasabihin natin, in the most spiritual manner, we can relate with the God that we believe in very substantially, lalo-lalo na sa pagsisimba natin pag-araw ng linggo. Iniiwan muna natin ang ating mga gawain sa bahay, trabaho, para lang makapunta sa simbahan so that we can dig more on the spirituality of our life. We can learn more from our spiritual readings, o kaya ay we can still celebrate the Mass in a very special way where the Spirit really find solace and find something that is really good for all our human activities. Kaya sabihin, meron talagang ganitong inuuko lang Diyos para sa atin upang lalo natin pagtibayin ang ating pananampalataya. Kaya ibig sabihin, yung batas ng pamamahinga o araw ng pamamahinga ay ginawa para sa kabutihan din ng tao, para sa kapakanan ng tao, upang sa gayon ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng dakilang panukala ng Diyos. Maganda nga binigay na halimbawa dito at pinapahayog ang ginawa ni Haring David nung si Abiatar ay na punong saserdote noon, na kumain si Haring David sa kasama ang kanyang mga kasamang nagugutom at kinain nila sapagkat ang mga inihandog sa templo ay para sa mga saserdote lamang. Pero kinain ito ni David at sa kanyang mga kasama sapagkat siguro gugutom na sila, wala silang makain, kaya kung ano yung inihandog sa templo para sa saserdote lamang ay
naging bahagi ng pagkain o kinain ni Haring David at kanyang mga kasama sapagkat ito'y tugon sa kanilang pagkagutom, di ba? Pagkagutom at talagang dapat kalamnan ang tiyan na ito rin ay isang biyaya ng Diyos. Kaya ibig sabihin, may mga bagay na talagang tinan natin sa panig ng dalisay na pag-ibig ng Diyos, ika nga. Tinan natin sa panig ng ating pananampalataya. We have to stick it out what the faith is all about. Palagi nating itinututok ang ating sarili sa larangan ng sinasampalatayaan nating lalong makabubuti sa ating buhay. Lalo na si Santa Agnes, sa kanyang naging buhay. Itinutok ba niya ang kanyang sarili sa larangan ng pananampalataya na siya'y mananatiling dalaga, manatiling walang bahid dungis ang kanyang pagkatao para sa Diyos at para sa kanyang buhay, pananampalataya, para sabihin, come what may. Ano man ang mangyari, basta may katatagan na ang kanyang pananampalataya, she's going to stick it out. May mga ganung mga bagay sa buhay natin na talaga alam natin kung ano nilalaman, ano ang panukala, ano ang pagtahak sa ganitong uri ng buhay, na natili tayong may angking katapatan sa larangan ng ating sinasampalatayanan. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita, upang sabihin ano ang kapangyarihang meron sa tao na ipinagkaloob ng Diyos upang manatili ang katapatang ito ng tao sa Diyos. Wala iba kung hindi ang Diyos na mapagkalinga, ang kagandahang kalooban ng Diyos para sa kansang nilikha, para sa partikular sa mga tao na natiling walang maliw, di ba? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibig sabihin, ipinadadama ito ng Diyos sa mga tao at kailangan naman ng tao na tignang maigi ang ganitong mga bagay at nang sa gayon manatili siya sa kabutihan, kabanalan ng kanyang buhay. Kaya mayroong katanungan, naniniwala ba kayo sa walang maliw na pag-ibig ng Diyos? Na hindi nagmamaliw, sabihin niya, hindi ka bibiguin sapagkat anuman ang iyong kalalagayan, makasalanan ka man, biniibig ka pa rin ng Diyos. Naniniwala ka ba sa ganitong mga bagay? Kung naniniwala ka, ibig sabihin, tinan mo maigi sa panig ng Diyos kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa iyong kabutihan. At gayon din, kung ano yung kabutihang ginagawa mo sa Diyos, yan din ang ginagawa mo para sa iyong kapwa. Na dito natin nakikita sa pagdiriwang ng banmisa sapagkat inihandog ni Kristo ang kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan sa krus upang maipahayag sa mga tao walang hanggan ng pag-ibig ng Diyos sa tao kahit na ang Diyos, kahit na mga tao ay nagkakasala sa Diyos. Kaya ibig sabihin, pagdating ng panahon na magkakaroon ang tunay na kahulugan ng kadalisay ng pag-ibig ng Diyos sa tao, sapat susuklian ito ng mga tao sa kanilang buhay at pamumuhay upang maging larangan ng kanyang dakilang pagsamba. Halina kayo sa pagsamba natin sa banal na misa, manatili tayong wagas sa dakilang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. At upang maganap sa buhay natin ang lahat ng ating pagpapahalaga sa naging buhay ni Kristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Wagas na pag-ibig ang pinagkaloob ng Diyos para sa tao sa sanglilikha upang tumugon tayo at ito ngayon at ipapahayag natin ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway ituring ang mga utos ng Diyos bilang pinto sa kalayaan mula sa pagkakasala at bilang paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga mambabatas naway gumawa ng makataong batas na maglilingkod para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang batas naway wag nating ilagay ng higit pa sa ating pagkatao, bagkus unahin ang pagpapatupad ng dakilang utos na magmahalan tayo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga nababahala sa kanilang karamdaman, naway makatagpo sila ng kaginhawaan at lakas sa mga taong nagmamahal at kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumao, naway tanggapin ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Napakalagang larawan na pinakita ni Santa Agnes na ating ginugunita ngayon, nanindigan siya sa larangan ng pananampalataya. Itong papanalangin natin kung ano man ating hinihiling sa buhay nito, na lalong nagiging makahulugan, sapat meron tayong pinaninindigang mahalaga at mas mahalaga at itinatangi ng Diyos para sa atin. Pagkalooban mo kami, Ama, ng ganitong buhay na paninindigan tulad ni Santa Agnes at maging tunay kaming mananampalataya sa puso't isipan. Kaya itong aming mapagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito ngayon pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa. Ngayong ang iyong martir at dalagang si Santa Agnes ay ginugunita upang maging kasiyasiya sa iyong paghahaing ito, katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni sa Santa Agnes ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may pinaninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad na naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas.
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinihaling namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santa Agnes na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang
patas ng Diyos, hindi sa pag-ibig ang siyang magbigay halaga at kahulugan sa matuwid nating pamumuhay. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Ines. Ako'y bumabati sa iyo, O Santa Ines, maluwalhating martir, malinis na esposa ng ating Panginoong Hesukristo, sisidlang pinili ng Diyos Espiritu Santo. Ikinatutuwa kong makita na hindi ka huli sa kaninuman tungkol sa pag-ibig sa Diyos at naging mananalo.
sa mga naghangad dungisan at agawin ang iyong kalinisan at pananampalataya. Iginagalang kita dahil sa 20 ng karangalan ng pagkabirhen at pagkamartir. Hinihingi ko sa iyo na sa pamamagitan mo'y ipakamit sa akin ng Panginoon ang biyaya upang wag madungisan ang kalinisan ng aking katawan at kaluluwa, at upang wag kong ikahiyang ipamansag ang aking pananampalataya at pagtupad Kristiyano. Ipakamit mo rin sa akin ang isang maningas na pag-ibig kay Jesus sa buong buhay ko upang ako'y maging dapat walang hanggang makapagpupuri kasama mo at ng ating Panginoong Hesukristo diyan sa langit. Amen. Santa Ines, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok ng iyong martir at dalagang si Santa Agnes sa umagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo at manindigan sa buhay pananampalataya tulad ni Santa Agnes. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod at sa ating mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos dito sa ating banal na gawain. O salutaris hostia, Egelitanis hostium, Elatremur hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria. Divitam sin determino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan.
Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ng mga may matitinding suliraning taglay at ipinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantumero sacramentum veneremur cerui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti abut noque campor sit laudatio. Amen. Amen. Panam de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kansinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.